Sa tuwing may kaguluhan sa Middle East, iisang tema ang paulit-ulit na lumalabas: Sunni versus Shia. Dalawang grupo sa loob ng iisang relihiyon na patuloy na nagbabanggaan sa loob ng 1,400 taon. Saan ba nag-uugat ang alitang ito? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Para maintindihan natin kung saan nag-ugat ang alitang ito, kailangan nating bumalik sa mga pangyayaring naganap halos 1,400 taon na ang nakalipas. Nagsimula ang Islam sa bayan ng Mecca sa mga turo ni Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga una niyang naging tagasunod ay ang malapit niyang pinsan at manugang na si Ali at ang isa sa kanyang mga biyenan na si Abu Bakar. Kalaunan ay kumalat ang Islam sa Mecca at maging sa karatig bayan na Medina. Dumanas ng maraming pang-aapi ang mga Muslim sa bayan ng Mecca. Kaya sa imbitasyon ng mga taga-Medina ay lumikas doon ang Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga tagasunod. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na hijra o hegira. Di nagtagal, itinatag ang isang organisadong komunidad ng mga Muslim sa Medina sa ilalim ng pamumuno ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sinaunang Muslim ay binubuo ng dalawang pangkat, ang mga Muhajirun at ang mga Ansar. Ang mga Muhajirun ay ang mga Muslim mula sa Mecca na kasamang lumikas ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam papuntang Medina. Samantalang ang mga Ansar naman ay ang mga Muslim mula sa Medina na kumupkop sa kanila. Taong 632. Pumanaw ang Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang pagpanaw, naiwan ng isang mahalagang katanungan. Sino ang dapat pumalit sa kanya bilang pinuno ng komunidad ng mga Muslim? Ang Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi lamang isang pinunong pang-spiritual, kundi isa rin siyang tagapamahala ng umma o komunidad ng mga Muslim. Dahil sa lawak ng hawak niyang kapangyarihan at bigat ng responsibilidad ng kanyang posisyon, mahalagang piliing mabuti kung sino ang papalit sa kanya bilang pinuno ng umma. Habang abala ang pamilya ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang libing, isang pagtitipon ng mga Ansar ang naganap sa Saqifa at ang layunin nila ay piliin ang susunod na pinuno ng umma. Nang makarating sa ilang mga Muhajirun ang balita, dali-dali silang pumunta sa Saqifa upang makisali sa pagtitipon. Dalawa sa mga ito ay sila Abu Bakar at ang isa pang biyenan ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Umar. Hindi nakadalo sa pagtitipon si Ali dahil naging abala siya sa libing ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naging mainit ang usapan. At sa gitna nito ay hinayag ni Umar ang kanyang suporta para kay Abu Bakar. Di nagtagal, ang napiling pinuno ay si Abu Bakar, ang pinakaunang kalif o kalifa. Hindi ito agad tinanggap ni Ali at ng ilan sa kanyang mga tagasunod. Isa kasi si Ali sa mga pinakamalapit na tao sa Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At para sa kanila, si Ali ang nararapat na mamuno. Ang mga tagasunod ni Ali ay tinawag na Shi'at Ali, na ang ibig sabihin ay mga tagasunod ni Ali. Dito galing ang salitang Shia. Ayon sa mga Shia, ang pamumuno sa mundo ng Islam ay dapat manatili sa mga tagapagmana ni Ali. Ang salitang Sunni naman ay nagmula sa salitang al-as-sunnah, na ang ibig sabihin naman ay ang mga taong sumusunod sa tradisyon ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para naman sa mga Sunni, ang pamumuno sa mundo ng Islam ay nakasalalay sa mga taong pipiliin ng umma. Kalaunan naman ay tinanggap din ni Ali si Abu Bakar bilang pinuno. Nang malapit nang pumanaw si Abu Bakar, ang piniling maging kapalit ay si Umar, na siyang naging ikalawang kalifa. Sa kasamaang palad, pinaslang si Umar habang nananalangin at ang napiling kasunod na kalifa ay si Uthman, na kabilang sa angkan ng mga Umayyad.
Marami ang hindi natuwa sa pamumuno ni Uthman dahil para sa kanila ay mas binigyan niya ng pabor ang mga miyembro ng kanyang sariling angkan. Sa puntong ito, malawak na ang lupain na sakop ng caliphate o ang kaharian ng mga Muslim. Kaya ang teritoryo ay hinati sa iba't ibang mga probinsya na pinamumunuan ng mga gobernador. Marami sa mga gobernador ang tinanggal ni Uthman sa pwesto at pinalitan niya ng kanyang mga kamag-anak. Maging si Ali ay pinuna ang mga kalabisan ni Uthman. Kalaunan ay nagkaroon ng ilang mga pag-aalsa laban kay Uthman, lalo sa mga Muslim mula sa Ehipto at Iraq. Sinubukan din ng mga rebelde na hikayatin si Ali na palitan si Uthman. Ngunit tinanggihan niya ang mga ito at nanawagan na idaan ang lahat sa mapayapang usapan. Pero sa kabila nito, pinaslang si Uthman ng mga rebelde sa loob ng kanyang tahanan. Ang sumunod na napiling kalifa ay si Ali at inilipat niya ang kabisera sa baluarte niya sa Kufa na ngayon ay parte ng bansang Iraq. Ngunit may ilang mga maimpluwensyang tao na tumutol sa kanyang pamumuno. Isa dito si Muawiyah na gobernador ng Syria at parte ng angkang Umayyad. Iginiit niya na dapat ay parusahan muna ang mga responsable sa pagpaslang kay Uthman. Ngunit dahil iniisip ni Ali na maaari itong magresulta sa malaking kaguluhan, hindi siya kumilos. Ngunit sa halip na makaiwas sa kaguluhan, lalo itong naging sanhi ng isang mas malaki pang kaguluhan. Dahil sa pagtanggi ni Ali na parusahan ang mga pumaslang kay Uthman, tuluyang tumanggi si Muawiyah na kilalanin ang pamumuno ni Ali at sumiklab ang digmaan sa magkabilang panig. Sinubukan ng magkabilang panig na magkaayos upang maiwasan ang mas malaking pagdanak ng dugo. Pumili ang bawat panig ng kinatawan upang mag-usap at magkaroon ng kasunduan. Hindi ito nakatulong. Sa halip ay lumala pa ang sitwasyon. Sa huli, walang napagkasunduan ang dalawang panig. Nagalit din ang marami sa mga taga-suporta ni Ali dahil para sa kanila ay hindi dapat pumayag si Ali sa usapan. Humiwalay ang mga ito mula sa pangkat ni Ali at nakilala bilang mga Kharijites. Di nagtagal, dineklarang kalifa si Muawiyah ng kanyang mga tagasunod sa Damascus at si Ali naman ay pinaslang ng isang Kharijite habang siya ay nananalangin. Sa pagkakapaslang kay Ali, ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Hasan sa Kufa bilang kasunod na kalifa. Sa puntong ito, naging mas marami ang mga taga-suporta ni Muawiyah at naging mas malakas ang kanyang sandatahan. Upang maiwasan ang pagdanak ng dugo, nakipagkasundo si Hasan kay Muawiyah. Ayon sa kasunduan, binitawan ni Hasan ang posisyon ng kalifa at nagbigay daan kay Muawiyah. Ito ay sa ilalim ng kondisyon na susundin ni Muawiyah ang mga alituntunin ng Islam sa kanyang pamumuno at hindi siya makikialam sa pagpili ng susunod sa kanya na kalifa. Hindi sumunod sa napagkasunduan si Muawiyah dahil kalaunan, hinirang niya bilang susunod na kalifa ang kanyang anak na si Yazid. Dahil dito, maraming Muslim ang nagalit dahil ang posisyon ng kalifa ay hindi dapat pinapasa sa mga anak tulad ng posisyon ng hari. Ayon sa tradisyon, ang mga kalifa ay dapat na pinipili ng umma. Sa pagpanaw ni Muawiyah, tuluyan pa ring naging kalifa si Yazid. Di nagtagal, hiningi ni Yazid na sumumpa sa kanya ng katapatan si Hussein, kapatid ni Hasan. Sa puntong ito, pumanaw na si Hasan at si Hussein ang tinitingala ng maraming mga Muslim sa komunidad. Tumanggi si Hussein at lumipat sa Mecca para sa kanyang kaligtasan. Sa puntong ito, ang mga Muslim na hindi natuwa sa pagiging kalifa ni Yazid ay tumingin kay Hussein bilang kanilang karapat-dapat na pinuno. Sunod-sunod na sulat ang pinadala ng mga taga-Kufa kay Hussein upang kumbinsihin nito na patalsikin si Yazid at maging bagong kalifa. Kalaunan, nagpasya si Hussein na maglakbay patungong Kufa kasama ang kanyang pamilya. Tila nakatunog si Yazid sa kanilang plano. Pinalitan nito ang gobernador ng Kufa at inalis ang mga taga-suporta ni Hussein. Pagkatapos ay hinarang nila ang grupo ni Hussein at punersang manatili sa Karbala
kung saan dumating pa ang mas maraming sundalo at pinaligiran ang kampo ni Hussein. Sa puntong ito, tinatayang nasa 70 katao na lang ang natitira sa grupo ni Hussein, samantalang ang puwersa ni Yazid ay umabot ng mahigit 4,000 katao. Hiniling nila kay Hussein na manumpa ng katapatan kay Yazid bago sila pakawalan. Patuloy ang pagtanggi ni Hussein kahit na pinigilan silang makakuha ng tubig ng mga sundalo ni Yazid. October 10, taong 680. Nagpasya si Hussein na lumaban, ngunit masyadong marami ang mga kalaban. Sa huli, napaslang si Hussein kasama ng marami sa mga miyembro ng kanyang pamilya, mga anak, kapatid at pamangkin. Para sa maraming mga Muslim, ang pagkamatay ni Hussein ay isang malaking trahedya. Dahil sa mga pangyayaring ito, tuluyang lumawak ang pagkakahati ng mga Sunni at mga Shia. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng maraming magkakaibang paniniwala ang mga Sunni at ang mga Shia, at ang ilan sa kanila ay direktang magkasalungat. Ang mga magkakasalungat na paniniwalang ito ay patuloy na nakakaapekto sa pamumuhay ng mga tao at takbo ng politika sa Middle East hanggang sa kasalukuyan. Sa totoo lang, sobrang nahirapan ako sa paggawa ng video na ito. Nag-aalala kasi ako na baka may masabi ako o may magawa ako na makaka-offend sa mga Muslim. Medyo nahirapan din ako na gawing neutral ang video na ito kasi ayoko maka-offend ng mga Shia o ng mga Sunni. At siya nga pala, hindi lang naman Shia at Sunni yung pagkakahati ng relihiyong Islam o ng mga Muslim, kung hindi marami pang ibang mga hati-hati, pero mas prominente kasi yung mga Shia at mga Sunni, kaya yun lang ang feature ko sa video na ito. Shoutout pala kay Miss Rosalie Dayaw Pangilinan na nagbigay sa akin ng konting input sa paggawa ng script ng video na ito. Maraming salamat po. Madami po akong impormasyon na iniwasang isali dito sa video na ito kasi gusto ko maging neutral ang video na ito as much as possible at para maiwasan ding maka-offend sa mga kapatid nating Muslim. Kung interesado pa po kayong maintindihan ng topic na ito, ine-encourage ko po kayo na gumawa ng sarili nyong research. Invite ko po pala kayo sa Facebook group. Yung link po ay nasa description nitong video na to sa ibaba. At meron din dyan sa taas ng channel. So click nyo na lang po yan at mag-join kayo kung gusto nyong sumali sa usapan. Salamat po sa panonood. Si Coach Jonel po ito. See you next video. Bye.